Actually, inatake na tayo in a different way. What do you mean? Kasi hindi naman ang tools of statecraft ng China that necessarily mean gagamitin niya yung military force niya. So kung titingnan nyo, nagsimula yan nung previous administration during the time of former President Duterte. Kaya tayo na-alarma yung armed forces na alarma nung merong supposed to be merong investment dito sa Fuga Island na hindi nag-push through. Okay? Kaya nag-react tayo ron if you note, ang response ng armed forces doon, naglipat tayo ng isang Marine Battalion doon sa Northern Philippines. Okay. Kasi nga nakita natin, okay, may interest sila doon. So dito hindi physical invasion yung tinitingnan natin. Ang most likely gagawin ng China sa atin para hindi na tayo makipag-participate doon sa kung manggugulo sa Taiwan, guguluhin lang niya yung Pilipinas. Okay? They will create a situation na parang maging divided yung Filipino, mag-away-away tayo. Parang sounds familiar, di ba? Then hindi na tayo makakapag-focus sa external. Okay? Pangalawa, dahil malapit na eleksyon, pwede naman kagaya dun sa napag-usapan din natin yung nangyayari sa northern provinces natin sa taas. Pwede ring mag-invest sila ng resources para yung mga manok nilang kandidato ang mag-occupy na position doon. Then sila yung na magrereklamo sa national para magreklamo na wag kayo maglagay ng American forces dito o wag kayo mag-conduct ng military activities dito kasi magagalit yung kaibigan natin yung China. So ang point ko, hindi naman kailangan ng physical invasion yung gagawin nila. Pwedeng gamitin nila ibang means para hindi makareact yung Pilipinas.